ang summit na to ay magbibigay ng mga diskusyon na kung saan bubuuin, babalangkasin ang isang mga suhestyon para maging forward at maging doable ang peace natin sa usapin po ng kapayapaan sa pagitan ng mga insurgents ng CPP, NPA, NDF. Sila po ay mahalagang conflict actors na kailangan tingnan natin. At nananawagan po din ako sa lahat ng mga peace builders ng buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Mindanao, na suportahan po natin ang panawagan ng hakbangin ng pag-build ng peace. At ito po ay napakalagang bagay, hindi lang ang para sa atin, para sa ating mga kinabukasan, lalong-lalo na sa mga susunod na generations. Ang gandang ulitin, no? At sa susunod pang pagkakataon sa ganitong event, napakahalaga na sana marami pang ma-invite, no? Dahil ito nakakatulong siya para hindi lang matuto tayo doon sa karanasan ng iba, maging doon sa susunod na ano yung pagtingin natin, ano yung prospect natin, no? Sa susunod na mga panahon na mula dito sa karanasan ng mga nauna sa atin, no? Ano ang challenge, no, na dadanasin ng kabataan sa susunod, no, na ang tulay, no, ang bridge niyan ay yung karanasan ng mga nauna. We also have to make sure that our youth understand patriotism. To love your country and love your fellow men. And of course, in order for the economy to go well, Yes. we have to always support people. Masaya ako dahil labas doon sa mga dating active sa Parliament of the Streets, maraming mga umusbong na bagong advocates ng peace. Kung dati, forum lang, aasa ka lang sa mga regular newspapers, ngayon, you can now put it live on social media. So, sa tingin ko, mas maraming maaabot yung mensahe. Having a peace agreement would channel our resources to more needed things like climate change, for instance, climate change adaptation, and how to develop the country. So it is necessary for us to have peace for the country to develop. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng dumalo, sa aming mga speakers, panelists, at moderators na tumulong na gawing very successful ang ating event na National Peace Advocate Summit. Of course.